Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 7. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, serbisyo ng pamahalaan batay sa pambansang budget ng Pilipinas 2023. Serbisyong pang-ekonomiya. Ibigay ang tatlong kagawaran na nagpapaunlad ng serbisyong pang-infrastruktura. Mahusay, ito ay ang Kagawaran ng Teknolohiyang Impormasyon at Komunikasyon o Department of Information and Communications Technology o DICT. Pangalawa, Kagawaran ng mga Pagawaing Bayan at Lansangan o Department of Public Works and Highways o DPWH. Pangatlo, Kagawaran ng Transportasyon o Department of Transportation o DOTR. Kumpletuhin ang talata sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na salita sa mga patlang. Narito ang larawan na magiging basehan. Ang larawan ay isang patlang. Ito ay ginagamit upang ang mga tao ay patlang. Ang kagawaran na ito ng pamahalaan ay gumagawa ng patlang. Atin na itong sagutan. Ang larawan ay isang tulay. Ito ay ginagamit upang ang mga tao ay makatawid mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Ang kagawaran na ito ng pamahalaan ay gumagawa ng mga proyekto para sa infrastruktura tulad ng mga tulay upang mapadali ang transportasyon at kalakalan. Para sa susunod na larawan. Ang larawan ay isang bigas. Ito ay ginagamit upang ang mga tao ay magkaroon ng pagkain at mapanatili ang kanilang kalusugan. Ang kagawaran na ito ng pamahalaan ay gumagawa ng mga programa at proyekto upang mapabuti ang produksyon at distribusyon ng bigas para sa kabuhayan ng mga tao. Sumunod na larawan. Mahusay, ang larawan ay isang free Wi-Fi for all. Ito ay ginagamit upang ang mga tao ay makapag-access ng internet ng libre at mapadali ang kanilang komunikasyon at pag-aaral. Ang kagawaran na ito ng pamahalaan ay gumagawa ng mga proyekto at inisyatiba upang mapalawak ang konektibidad at makapagbigay ng mga libreng serbisyo sa internet sa mga komunidad. Ating talakayin ang serbisyong pang-ekonomiya. Serbisyong pang-ekonomiya. Ito ay mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa gawain sa ekonomiya. Agrikultura. Kagawaran ng agrikultura o Department of Agriculture. Mandato. Ang kagawaran ay ang ahensyang pampamahalaan na responsable sa pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng patakaran, pampublikong mamuhunan at mga serbisyong suporta na kinakailangan para sa mga lokal at export-oriented na negosyong pang-agrikultura. Iniisip ng Department of Agriculture ang isang bansang may sapat na pagkain at matibay na kalakaran na may mga magsasaka at mangingisda na may kapangyarihan at umuunlad. Sa makatuwid, nagtutulungan ito at ang pribadong sektor na palakihin ang produktibidad at kita sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagsusulong ng teknolohiya.
at praktikang matibay, kompetitibo, at maayos sa kalikasan. Kaya naman, ang kanilang sigaw ay simpleng, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Halimbawa ng programa, National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021 to 2030. Ang NAFMIP 2021 to 2030 bilang isang kabuoang plano para sa buong bansa ay naglilingkod bilang gabayang plano upang itaguyod ang paglago ng sektor sa loob ng susunod na dekada. Ito ay magiging daan sa landas ng mas detalyadong mga plano para sa pag-unlad ng agrikultura at pangingisda na nakatuon sa operasyon. Ang NAFMIP ay layuning higit pang palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda na maliit ang lupa upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa panahon ng implementasyon ng plano. National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay sumusuporta sa pagbuo ng bagong mga kasangkapang pangplanong iniisip ang mga hamon ng pagbabago ng klima. Layunin nito ang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Pilipinas, pati na rin sa lahat ng iba pang mga interesadong sektor, kabilang ang pribadong sektor, patungo sa mga sistemang pangangalaga sa pananim na handa sa klima. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga interbensyon ng pamahalaan ay nakabatay sa siyensya. Philippine Rural Development Project. Ito ay isang 6 na taong proyektong idinisenyo upang itatag ang plataporma ng pamahalaan para sa isang moderno, maalam sa klima at nakatutok sa merkado na sektor ng agrikultura at pangingisda. Special Area for Agricultural Development. Ang programang SAAD ay may layunin na makatulong sa pag-alis ng kahirapan sa gitna ng mga nasa laylayan ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa 30 prioridad na probinsya na itinalaga ng Philippine Statistics Authority o PSA, pati na rin sa mga lugar na saklaw ng Executive Order No. 70, serye ng 2018. Reformang Pansakahan. Kagawaran ng Reformang Pansakahan ng Pilipinas o Department of Agrarian Reform o DAR. Mandato. Ang DAR ay ang nangunguna sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa pamamagitan ng Land Tenure Improvement o LTI. Agrarian Justice sa paghahatid ng mahalagang serbisyong sumusuporta sa mga tagapakinabang na kliyente. Mga halimbawang programa, magbigay ng seguridad sa land tenure sa mga magsasakang walang lupa sa pamamagitan ng land acquisition at distribution, implementasyon ng leasehold arrangements at iba pang mga serbisyong LTI. Magbigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng Reformang Agraryo o ARBS sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga agraryong kaso at legal na tulong sa agraryo. Ipatupad, tulungan at i-coordinate ang paghahatid ng serbisyong suporta sa ARBS sa pamamagitan ng Social Infrastructure and Local Capability Building o SILCAB. Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development o SARED at Access Facilitation and Enhancement Services o
AFAES. Likas na yaman at kapaligiran. Kagawaran, Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o Department of Environment and Natural Resources o DENR. Mandato, ang kagawaran ay ang pangunahing ahensyang responsable sa pangangalaga, pamamahala, pag-unlad at tamang paggamit ng kalikasan at likas yaman ng bansa, partikular na ang kagubatan. At lupang pangpastol, likas yaman ng mineral, kabilang na ang mga nasa mga puok na inireserba at watersheds, at lupain ng pampublikong domain. Kasama na ang pagbibigay ng lisensya at regulasyon sa lahat ng likas yaman ayon sa maaaring itadhana ng batas upang matiyak ang makatarungang pagbabahagi ng mga benepisyo mula dito para sa kapakanan ng kasalukuyan at mga hinaharap na henerasyon ng mga Pilipino. Mga halimbawang programa, Top 10 Priority Programs. Una, Geohazard Groundwater Assessment and Responsible Mining. Pangalawa, Enhanced National Greening Program. Pangatlo, Intensified Environmental Protection, Clean Air. Pang-apat, Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging. Panglima, Manila Bay Cleanup Program. Pang-anim, Improved Land Administration and Management. Pang-pito, Scaling Up of Coastal and Marine Ecosystem Program. Pang-walo, Enhanced Biodiversity Conservation. Pang-siyam, Intensified Environmental Protection, Solid Waste Management. Pang-sampu, Intensified Environmental Protection, Clean Water. Panoorin ang bidyong awitin na pinamagatang Awit ng Magsasaka. Matapos panoorin ay sama-samang kakantahin ito ng mga mag-aaral. Narito ang YouTube link. Awit ng Magsasaka by Buklod. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Base sa iyong napanood, ano ang hinaharap na suliranin ng ating mga magsasaka? Tama, ang mga magsasaka ay nahaharap sa kakulangan ng suporta, mataas na gastos sa produksyon at problema sa pagbebenta ng kanilang ani. Batay sa ating tinalakay tungkol sa mga kagawaran na patungkol sa agrikultura at likas na yaman, ano sa palagay mo ang makakatulong sa ating magsasaka upang maibsan at matugunan ang kanilang mga hinaharap na hamon sa pagsasaka? Mahusay, ang Department of Agriculture o DA ay makakatulong sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pautang at tulong sa marketing ng mga produkto ng magsasaka. Paglaki mo, gusto mo rin bang maging magsasaka? Oo o hindi? At bakit? Narito ang maaaring maging kasagutan. Oo, dahil makakatulong ako sa pagpapabuti ng kabuhayan at sa pagbibigay ng pagkain sa mga tao. Magbigay ng isang programa na para sa iyo ay isang sagot sa kinakaharap na hamon ng ating mga magsasaka. Magaling! Ang Sustainable Agricultural Support Program ay makakatulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng training, mga modernong kagamitan at pagtulong sa pagbebenta. Bilang mag-aaral, paano ka makakatulong upang makatulong sa mga magsasaka?
Mahusay, makakatulong ako sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto ng mga magsasaka. Para sa paglalapat at pag-uugnay, pumili mula sa mga kagawaran na ating tinalakay. Sumulat ng isang liham para sa kalihim ng nasabing kagawaran. Ang nilalaman ng liham ay patungkol sa panukalang programa para sa ikakabuti ng mga magsasaka sa ating bansa. Magsisimula ito sa para kay SEC o Secretary. Sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala ang mga nabanggit na kagawaran? Mahusay, kung wala ang mga kagawaran tulad ng DA, DAR at TENR, maaaring mawalan ng suporta ang mga magsasaka, mangingisda at ang kalikasan na magdudulot ng pagkakaunti ng pagkain, paghina ng agrikultura at pagkawasak ng kalikasan na makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Gaano kahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at pang-infrastruktura? Mahusay, ang mga serbisyong pang-ekonomiya ay mahalaga upang mapabuti ang kabuhayan ng mga tao, makapagbigay ng trabaho, at mapalago ang infrastruktura ng bansa na makatutulong sa pagpapataas ng kalidad ng buhay at pag-unlad ng ekonomiya. Paano napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa? Tama, ang pamahalaan ay napapaunlad ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programa at suporta sa agrikultura, industriya at kalikasan, at pagpapabuti ng mga infrastruktura upang mapabilis ang kalakalan at serbisyo sa mga mamamayan. Para sa pagtataya, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang pangunahing mandato ng kagawaran ng agrikultura? A. Pangangalaga sa mga kagubatan. B. Pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran. C. Pagpapaunlad ng industriya ng turismo. D. Pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman. Pangalawa, ano ang layunin ng National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021 to 2030? A. Pagtataguyod ng sustainable tourism. B. Palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. C. Pagpapalago ng industriya ng IT. D. Pagpapaunlad ng urban housing projects. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang layunin ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA? A. Pagtataguyod ng urban development. B. Pagpapalago ng kita sa sektor ng BPO. C. Pagtulong sa mga magsasaka na harapin ang mga hamon ng pagbabago ng klima. D. Pagsusulong ng renewable energy. Anong proyekto ang idinisenyo upang itatag ang plataporma para sa isang moderno at maalam sa klima na sektor ng agrikultura? A. Philippine Rural Development Project. B. National Education Plan. C. Clean Air Act. D. National Disaster Risk Reduction Plan. Panglima,
Alin sa mga sumusunod na programa ang may layuning makatulong sa pag-alis ng kahirapan sa sektor ng agrikultura at pangingisda? A. Enhanced National Greening Program. B. Special Area for Agricultural Development. C. Manila Bay Cleanup Program. D. Responsible Mining Program. Pang-anim, ano ang pangunahing mandato ng kagawaran ng reformang pansakahan? A. Pagsusulong ng turismo sa kanayunan. B. Pagpapaunlad ng infrastruktura. C. Pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. D. Pagbibigay ng edukasyon sa kabataan. Pang-pito, alin sa mga sumusunod ang programa ng DAR na nagbibigay ng seguridad sa land tenure? A. Land Tenure Improvement o LTI. B. Clean Air Act. C. National Fisheries Program. D. Urban Development Plan. Pangwalo, ano ang layunin ng agrarian justice sa ilalim ng DAR? A. Pagpapatayo ng mga paaralan. B. Pagbibigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. C. Pagtataguyod ng sustainable tourism. D. Pagpapalago ng sektor ng industriya. Pang-siyam, alin sa mga sumusunod ang layunin ng Social Infrastructure and Local Capability Building o SILCAB? A. Pagpapalago ng urban areas. B. Pagpapalawak ng serbisyo sa kalusugan. C. Pagpapalakas ng lokal na pamayanan at kapasidad ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. D. Pagtataguyod ng agrikultura at pangingisda. Pang-sampu, anong programa ng DAR ang naglalayong mapalakas ang sustainable agribusiness at rural enterprise development? A. National Greening Program. B. Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development o SARED. C. Clean Water Act. D. Urban Development Project. Ano ang pangunahing mandato ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o DENR? A. Pangangalaga at pamamahala ng likas yaman. B. Pagpapatayo ng mga paaralan. C. Pagtataguyod ng industriya ng turismo. D. Pagpapalago ng sektor ng BPO. Alin sa mga sumusunod ang isa sa top 10 priority programs ng DENR? A. National Education Plan. B. Intensified Environmental Protection, Clean Air. C. Special Area for Agricultural Development. D. Land Tenure Improvement. Anong programa ang naglalayong protektahan ang kagubatan laban sa illegal logging? A. Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging. B. Geohazard Assessment Program. C. National Fisheries Program. D. Clean Water Act. Alin sa mga sumusunod ang programa ng DENR na naglalayong mapabuti ang pangangasiwa ng mga baybaying dagat at marine ecosystems? A. Manila Bay Cleanup Program. B. Scaling up of Coastal and Marine Ecosystem Program. C. National Greening Program. D. Responsible Mining Program.
Anong programa ng DENR ang may layuning mapabuti ang solid waste management sa bansa? A. Intensified Environmental Protection, Solid Waste Management. B. Sustainable Agribusiness Program. C. Agrarian Justice Program. D. Climate Change Adaptation Program. Ano ang layunin ng Enhanced National Greening Program ng DENR? A. Pagtatanim ng puno at reforestation. B. Pagpapalago ng sektor ng IT. C. Pagtataguyod ng urban development. D. Pagpapalawak ng edukasyon sa kabataan. Anong programa ng DENR ang naglalayong mapanatili ang malinis na tubig sa bansa? A. Intensified Environmental Protection Clean Water. B. Sustainable Agriculture Program. C. National Fisheries Program. D. Clean Air Act. Alin sa mga sumusunod na programa ng DENR ang naglalayong mapabuti ang administrasyon at pamamahala ng mga lupain? A. Improved Land Administration and Management. B. Social Infrastructure Program. C. National Disaster Risk Reduction Plan. D. Climate Change Adaptation Program. Anong programa ng DENR ang may layuning mapabuti ang biodiversity conservation sa bansa? A. Enhanced Biodiversity Conservation. B. Geohazard Assessment Program. C. National Fisheries Program. D. Agrarian Reform Program. Alin sa mga sumusunod ang programa ng DENR na naglalayong tugunan ang mga problema sa pagmimina? A. Geohazard Groundwater Assessment and Responsible Mining. B. Intensified Forest Protection Program. C. Manila Bay Cleanup Program. D. National Greening Program. Narito ang mga tamang sagot. Magtala ng mga programa ng DA, DAR or DAR at DENR.